morning everybody! My name is Michael and you can call me Kahel. So welcome to my YouTube channel. So today magre-review tayo sa LET, sa General Education, hashtag Mathematics. So let's answer question number 1. Can you please read? Only 26% of 50 students passed the exam. How many students failed in the test? So, unang gagawin mo pag mga math problem, kailangan ma-identify mo muna yung mga given na binigay dun sa question. So, yung given natin, ito, yung 26% of 50, ano daw? So, kailangan para masagutan mo yan, kailangan mo muna i-convert yung 26% to decimal point. So, ilagay lang muna natin yung 26. Tapos, since yung percent ay dalawa yung zero niya, di ba? So, kailangan mong mag-move going to left ng dalawa. So, 1, 2, kaya magiging nandito yung point. Wait. Tapos, yung off, ni-represent yan as multiplication. 50. Tapos, ngayon, i-multiply mo na. So, 50 times 0.26. So, any number multiplied by 0 is equal to 0. So, 0. 6 times 5 will be 30. 2 times 0, 0. 2 times 5 will be 10. Tapos, 1, 2. Ayan. So, tapos, kailangan yung product mo, mag-move ka rin ng dalawang 0 to left. So, 1, 2. So, 13. So, ibig sabihin, 13 yung mga pumasa. Pero, tinatanong kasi sa question, how many students failed the test? So, since 50 lahat yung mga estudyante at yung 13 ay pumasa, so, i-minus lang natin siya sa 50. So, 50 minus 13, so, magiging 4. Ito, 10. Magiging 7. 4 minus 1 will be 3. So, ibig sabihin, lahat ang nag-fail ay 37, which is letter A. So, letter A ang tamang sagot. Ganun lang siya kadali. So, mag-move lang tayo dito dahil nandito yung next question. Okay. Find the least common multiples of 5, 2, and 7. So, para makita mo agad yung multiples, nilang tatlo, i-multiply mo silang tatlo. 2 times 5 will be 10. Times 7 will be 70. So, ito na yung possible na sagot. Pero, may mga mabababa pa kasi sabi list. So, tingnan lang muna natin. Sa SAREP, pag nagsasagot kayo, huwag nyo ako tutularan kasi, ayun na nga, 5 times 2, 10, times 7, 70. Ito na agad yung sagot ko. Pero, pansinin mo muna yung mga tanong dito. Pansinin mo muna yung mga pagpipilian. Tingnan natin baka sila yung mga mas tamang sagot eh. Yung 35 ba divisible by 5? Yung 35 divisible by 2? Hindi, di ba? So, mali na talaga siya. Yung 15 divisible by 2? No. Kaya ang tamang sagot talaga ay letter D, which is 70. Ayun yung multiples nila. Tatlo. In the example of 10 to the 5th power plus 6x, the exponent is blank. So, unang gagawin natin dyan, isulat lang muna natin yung 10 to the 5th power plus 6x. So, ito yung ata yung lumabas sa board exam eh. Tinatanong kung ano yung exponent. So, the exponent is 5. Kaya ang tamang sagot is letter D. Bakit? Ano ba yung definition ng exponent? Ito yung nasa upper right top na maliit na number. So, ayun yung definition ng exponent. Small number on the upper right top. Okay. So, yun ang definition ng exponent. How many times the base of 8 factor? Okay, next question. Ano? Okay. So, simplify daw muna natin yung itong given na to. So, alam na natin kung paano sumagot niyan, di ba? So, simplify natin. 6 minus, naka-bracket, 3
Negative times negative will be positive. So, magiging plus 4, plus 11, plus 8. Tapos 6 minus, since addition silang lahat, you need to find the sum. So, 3 plus 4, 7 plus 11 will be 18. So, 18 plus 8 will be, ilan? 26. Tapos, 6 minus 26 will be negative 20. So, kaya siya nagkaroon ng negative dahil mataas yung number na 26. Kaya, negative 20 ang sagot. Okay? Pag unlike sign, you need to subtract. Copy the bigger number. Kaya, negative 20 ang tamang sagot, which is letter D. So, a square has an area of 400 square centimeters. What is the perimeter? Okay, so, hanapin natin yung perimeter. Ang given lang ay ang area ng square. So, pag ang area ng square, kailangan, ito daw yung square, at ang area ay 400 square centimeter. Hahanapin daw natin yung area niyan. Dapat alam niyo yung area ng square. So, area is equal to S squared. Tapos, since 400, lagay lang natin yung 400, tapos S squared. Diba? To find S, kailangan i-square natin yung 400. So, ano yung square ng 400? Will be 20. Cancel. Square root ng 400 ay 20. Bakit? Kasi 20 times 20 will be 400. Kaya, ang side ng square ay 20. 20 to, 20 daw. Tapos sinasabi, di ba, perimeter, find the sum of a total polygon. 20 plus 20 plus 20 plus 20 will be 80. Kaya ang tamang sagot ay letter B. Okay? Next question. The area of a rectangle is yung trinomial x squared plus 2x minus 8 if its length is x plus 4. What is its width? So, una mong gagawin dyan, kailangan i-illustrate mo muna yung rectangle mo at ang length daw ay x plus 4. Yung width mo daw, tinatanong kung ano. Basta ang alam mo yung area ay x squared plus 2x minus 8. So, ipa-factor mo lang. Paano mo ipa-factor? So, kailangan, paano ba i-factor to? Wait. Kailangan, since meron ka ng positive 4, negative 8. Parang ganyan yan. So, kanyari x muna yan. So, positive 4, ano yung number para magkaroon ng negative 8? Diba? Negative 2. Kasi, 4 times negative 2 will be negative 8. So, ang tamang sagot ay negative 2. So, letter B. Ito talaga yung factor. So, x plus 4. So, ito lang yung ating i-multiply para makita natin ito. So, x times x, x squared, x times negative 2 will be negative 2x. 4 times x will be 4x. 4 times negative 2 will be negative 8. X squared, negative 2 plus 4 will be positive 2x. Bring down negative 8. So, tama ba? Okay, so ibig sabihin tama yung sagot natin. Next question. Dito tayo. Ayan. Medyo mahaba-haba yung mga solution natin na. Next, solve daw natin yung solve for LCM, least common multiples, of 8, 12, and 20. So, dapat ma-factor mo muna yung 8, 4 times 2, tapos 2 times 2. Ibig sabihin, yung 8 ay
Yung lahat ng nasa baba lang. Ang factor niya ay 2 times 2 times 2. Okay, yung 12 naman. Ano kaya yung factor ng 12? Diba? 4 times 3, tapos 2 times 2. So, eto. So, magiging 2 times 2 times 3. Pag nag-solve ako nito, talagang pinafactor ko talaga kasi para makita mo talaga yung LCM agad-agad. So, yung 20. Ano yung factor ng 24 times 5? 2 times 2 times 5. 2 times 2 times 5. So, pag ganyan, para makuha mo yung LCM, itong mga to ngayon, magiging as 1 sila. Ito, magiging as 1. Tapos yung mga natira, ipag multiply natin yung 2, 3, at saka 5. 2 times 2, 2 times 2, 4 times 2, 8. So, magiging 8. Diba? 8. Oo, sige, 8. Itong tatlo ay 8. Times, 3 times 5 will be 15. Tapos 15 times 8. O, ganyan talaga pag mata. So, magiging 40. 80 plus 4. 8 plus 4, 12. So, ang tamang sagot ay 120. So, ibig sabihin, yung 8, 12, and 20, ang una nilang multiples ay 120. Okay, ganun lang kadali. Kadali. Next question po tayo. Okay. Ang tanong, the approximate shape of a tennis ball is blank. So, huwag mo isasagot yung cylinder kasi ang example ng cylinder ay, ano yung cylinder? Saan may ganyan yung cylinder? At yung cone, mali rin to dahil ang cone ay pa ganon. Yung perfect cone, Mayon Volcano. Oh, naman laptop. Okay. Tapos, ang best answer is, ang tamang sagot ay sphere. Kasi bilog na solid. Kaya, ang tamang sagot ay sphere. The best example pa ng sphere ay yung sa billiard, yung bola doon. Yun ang the best example ng sphere. Pero since tennis ball ang tinatanong, ang tamang sagot ay sphere. What is the GCF, greatest common factor, of 85, 153, and 357? So, gagamit lang. Alam ko, bawal gumamit ng calculator sa Gen Ed. Pero, para lang makita natin yung sagot, ang magka-calculator muna ako. Titingnan muna natin yung 85. Divide natin sa 15. Okay, since fraction yung sagot, mali na siya. Tapos, 85, divide natin sa 17. 85, divide 17. So, 5. Check pa natin kung yung 153 divided by 17. 9. Tapos, 3, 5, 7 divide 17. So, 21. So, ang tamang sagot ay letter B. Ganun na para pag dinivide na siya tapos ang sagot ay decimal point, ibig sabihin mali na yun. So, ibig sabihin 17 times 5, 85. 17 times 9 will be 17 times 21 will be 357. Itong tanong yung mga find the area, find the volume, and find the perimeter. Pag yun yung mga tanong, sobra ako na-excite sagutan, kaya sagutan natin to. What is the height of a triangle of area 36 square units and base 4 units? So, hinahanap yung height. So, alam natin yung formula. Alam natin yung formula ng triangle ay area is equal to 1/2 times base times height. Okay, yung area daw ay 36 times 2. Yung base natin ay 4 times h. So, 36, 1/2 ng 4, di ba 2? Kasi 4 divide sa 2, 2. H. Tapos,
To find h, divide lang natin siya sa 2 para ma-cancel na siya. Kaya h will be 36 divided sa 2 will be 18. Kaya ang tamang sagot ay letter B. 18 inches. Okay? Next. Ito. Medyo nag-a-appear talaga ito sa left. So, 3/4 daw of, ginamit yung of, number, since hindi pa natin alam, gagamit tayo ng algebraic expression or variable, which is x is equal to 39. Lagi nyo tatandaan yan is, tapos itong of multiplication, so i-write pa natin siya mas maayos. 3/4 x will be 39. Ngayon, i-divide lang natin siya sa 3/4 para makuha natin value ng x. By 3/4 para makancel lang yan. So, ang mangyayari, magiging 3/4 divide. Di ba pag nag-divide ng fraction yung denominator, find the reciprocal, so magiging times, baliktarin lang natin itong 3/4, magiging 4/3. Tapos, i-reduce natin siya ng 1, ito 13. So, 13 times 4, 4 times 3 will be 12, carry 1. So, 4 times 1 plus 1, 5. Kaya ang tamang sagot ay 52. Letter B. Okay? So, ganun lang siya. Okay, next question. Ito. Which of the following is the last digit of itong numbers na to? Rounded down natin siya to the nearest 100. Tandaan nyo, pag may THS, ibig sabihin decimal na siya ha. Okay, ngayon, hanapin daw natin yung 100. Lagi nyo tatandaan, itong 1, pag nandito na sa decimal point, mag-i-start na siya as 10. So, 10, 100. So, ito daw yung i-round off natin. So, ano yung nandun sa right side niya? Less 5 o greater than 5? Kasi pag greater than 5, plus 1. So, since 6 siya, greater than 5, so plus 1 natin to. So, 8 plus 1 will be 9. Kaya ang tamang sagot ay letter A. In how many can 5 girls be seated in a row of 5 seats? So, pag ganyan, factorial daw siya ng 5. So, para mo siya i-simplify, so, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, 5 times 4 will be 20 times 3 times 2 will be 6 times 1. Okay, 20 times 6 will be 120 times 1 will be 120. Ang tamang sagot ay letter B. One angle of a parallelogram is 35 degrees. What are the measure of the three other angles? So, una, kailangan mong i-illustrate si parallelogram na ang definition niya ay two opposite sides are equal. So, kung ito ay 35, as ito daw ay hindi pa natin alam, pero alam natin yung definition niya na two opposite angle are congruent. So, dapat 35 doon, ito ay 35 din. Okay, wait, 35 din. Okay, 35 plus 35 will be 70. Tapos yung buong measure ng buong parallelogram will be 360 degrees. Ngayon, i-minus lang natin para makuha natin yung dalawa pang nawawalang side at i-divide natin sa 2. Okay, so, magiging 0, 6 minus 7, cannot be 2, so 16, so will be, ilan? 9? Okay. Tama ba? Oo.
Tapos bring down 2. I-divide natin sa 2. 2 di-divide sa 2. 1. Tapos 2. Bring down 9. Ilan? Bali, 4. Tama. So, mali. 8. Tapos 10. So, 5. 45. So, 45. Ito. At ito. Kasi pag inad mo na yung buong angles, dapat equivalent siya sa 360 degrees. So, anong tamang sagot? 35, 35, 145, and 145. Will be letter A. So, dun pala siya. Hirap i-solve. Pero madali lang yan. Mahaba lang yung explanation. Kaya, nagmumukha siyang mahirap. Okay? Next question. What is the greatest common divisor of 24, 45, and 1? So, pag sinasabing common divisor, pag pinactor mo to, ano yung magkakaparehas sa kanila? Siyempre, kay 1 na tayo agad. Kasi 1 times 1, sure ka na meron to sa kato. Diba? Oo, yun, ganun lang siya. Next question, here. So, what is the prime number before 200? So, ano daw yung prime number before 200? So, huwag mo isasagot to. C, letter C, kasi divisible siya sa 5. Ngayon, tignan mo muna yung malapit sa 200, which is 199. Tapos double check mo kung ano siya, kung prime ba or composite. Pag prime siya, letter A ang tamang sagot. Letter A talaga ang tamang sagot kasi prime number ang 199. Okay? Next question. Ito, grabe, lumabas sa board exam eh. Math major. Pero sa Gen Ed din lumabas to ah. In a plane geometry, we have learned that blank are 3 or more points which lie on a straight line. So, pag straight line ang pinag-uusapan, ang possible na isagot mo ay collinear and collinear. Kasi pag itong dalawa na to, plane ang pinag-uusapan siya. Ngayon, may manasyon siyang point. Kaya ang isagot mo, collinear point. So, hindi ko alam, pero meron doon ka sa board exam. So, let's simplify natin yung quantity 3x minus 9 over quantity x squared minus 9. So, unang gagawin mo dyan, ika-factor mo sila. So, 3 times x minus 3. So, sa distributive property, 3 times x, 3x, 3 times negative 3 will be negative 9. So, ayan yan. So, ito naman, kailangan yung sum and difference ng binomial, kailangan x plus 3 saka x minus 3. Ayan, para positive 3 times negative 3 will be negative 9. So, x times x, x squared. So, ganun. Ngayon, may nakita ka bang ika-cancel? So, ika-cancel lang natin yan. Kaya ang tamang sagot ay 3 over x plus 3. Saan dyan ang tamang sagot? Ito. 3 plus x plus 3. Okay. So, ganun ang tamang sagot. Next question. Ito. Okay. What percent of 75 is 15? So, since what percent hindi pa natin alam, gamitin natin sa x of 75 is 15. So, pag minultiply mo yan, 75, x will be 15. I-divide natin para makuha natin yung value ng x. Cancel. So, x will be, so, i-divide natin siya. Pwedeng gumamit ng calculator. So, pwede man hindi. So, 75, divide natin sa 15. Pwede ba hindi? So, gagamit tayo ng decimal. So, ilang 15 meron sa, ilang 150, ilang 75 meron sa 150. So, di ba dalawa? 2 times
2 times 75 is 150. Uy, ganun. So, 0.2. Wala namang 0.2 dun, di ba? 2 times natin siya sa 100. So, magiging 200. Pero kasi, di ba, 0.2. Okay. So, ang mangyayari, ang tamang sagot ay 20%. So, letter 8 ang tamang sagot. Okay. So, next. Ito. Meron na talaga, lalo na sa major namin, math. So, i-factorize natin yung 2x squared plus 7x minus 15. So, ang gagawin ko dyan agad ay FOIL method. Oo. So, maghahanap lang ako. Ito ang tamang sagot. Saan tamang sagot? O, yun kasi, ang gagawin ko talaga, kailangan i-multiply mo sila using FOIL method para makita mo to. So, check natin. So, x times 2x will be 2x squared. Diba? Okay, ngayon. No. Yung first, outer, inner, and last. So, yung outer, yung dalawa. X times negative 3. Negative 3x. Tapos, yung inner naman, ito yung inner. 2 times negative 5 times negative 2 will be positive 10. 10x. And then yung last ay ito. Yung 5 times negative 3 will be negative 15. Okay, ngayon, combine like term. So, bring down lang natin to, 2x squared. Ito kasi yung magkaparehas talaga dyan. So, negative 3x plus 10 will be 7. 7x, bring down. Kaya ang tamang sagot ay, parehas ba sila? Kaya ang tamang sagot ay letter B. So, ayun lang po. Medyo nakaka-stress pala pag gaganito ha. Pero laban lang. Gusto ko lang talagang i-showcase sa inyo yung mga nakita ko sa Gen Ed na possible na maulit-ulit sa darating na exam. So, para pumasa sa board exam, review harder. So, 1 month before the exam, kailangan consistent na yung iyong pagre-review. Much better 3 hours onwards per day kung nagre-review para makapasa agad sa board exam. Please, gawin mo yon para makapasa ka agad sa board exam. Hindi pumapasa sa board exam dahil hindi sila nagre-review. Yun yung reason kung bakit maraming hindi nakakapasa sa board exam. So, congratulations sa mga makakapasa dahil malapit na ang result ng nag-exam ng September 26, 2024. So, congratulations sa mga makakapasa. Sana yung mga makakapasa ay i-share nyo yung blessing na natutunan nyo yung panahon na nagre-review kayo. So, maraming salamat for watching my video. And please, hindi nyo to subscribe na YouTube channel kasi sobrang gusto ko talaga i-share yung mga nakita ko na possible na may a-apply nyo during your lab. Bye-bye! God bless everybody!